Isinagawa ng ilang mangingisda sa pangunguna ni retired General Sonny Bersosa ang isang kilos protesta bilang pagtutol sa pinapagawang seawall sa Lingayen Gulf Beach Baywalk. Sa panayam ng SMNI News kay retired General Sonny Bersosa, inihayag nito na sayang lang ang pera ng taong bayan sa pagpapatayo ng seawall sa Lingayen Gulf Baywalk dahil mawawasak lamang ito ng kalamidad dahil di naman anya ito ganoon katibay. Anya, tuwing magkakaroon ng bagyo sa Lingayen, lumalakas ang alon ngunit pagkatapos ay bumabalik lamang naman ito sa kanyang natural na ganda. Pero alam nyo, dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki, lahat. Wala ko alam na naging sakuna dito sa dagat namin. Kaya palagi ko, kung seawall yan, gaya nakikita natin ngayon, hindi talaga kailangan yan eh. At isa pa, kung ilalagay nyo yun dyan, alam namin galaw ng aming dagat. Lulubog lang yan. Mawawasak lang din. So, useless din. Kung kumbaga ang iniisip nila proteksyon. Pero kung ganyan lang naman na klaseng infrastruktura, palagi ko hindi tatagal yan. Sayang lang ang pera. Bukod pa rito, sinabi rin ni Bersosa na wala itong maitutulong sa komunidad at wala ring economic benefit kahit pinaggastusan ito ng gobyerno. Paliwanag dito, may pag-aaral din pagkatapos ng tsunami sa Japan na lumakas ang energy tidal wave dahil sa man-made defense system. So, may study na noon after yung tsunami ng Japan, nagkaroon ng study na nabasa ko isang article na ang na-find out nila na lumakas yung energy ng tidal wave dahil doon sa man-made defense system ng mga simento. Tumalbog. So, nag-replicate yung energy ng tidal wave. Unlike dito, marunong si God eh. Bakit dito sa amin, very fine sand. Tapos ang lalim niya, 300 feet bago ma-reach yung hard surface. So, marunong mag-design si God. Ayon kay General Bersosa, dapat may stand dito ang Department of Environment of Natural Resources at dapat alam ng taong bayan ang presyo ng proyektong ito. Samantala, nagpahayag din ng pagtutol ang isang residente na may-ari ng bangka sa isinasagawang seawall sa Lingayen Gulf. Ayon kay Aling Alicia, wala na silang paglalagyan ng mga bangka kung magkakaroon ng bagyo dahil sa seawall. Hindi makakaroon po yan kasi parang pinapahirapan kami mga buwan, taga-anak buhay. Kagaya ng Talukon. Wala na kami, manis na lang paghihilaan ng Talukon. Yung mga kasama namin, nahihirapan na kasi maliit lang. Dapat sana mahaba. Ngayon lumiit. Kasi kung malaki, hindi sila mahihirapan maghila. Singanatan, nang ginawa ng tanay, namamulag kami dyan, kapag na pambira mi, jalan danong gamot na yarin dyan danong pambira mi, tak kami makapirsa. Kaya balag sa ipikto tumutod si kami tayo gawin dan alimutan bilang sir. Si Sir Bersosa, natinto kami dyan kinta paano ibagay mo, so kakanailinaw mi, untan, so gawin dan protek untan, maka seberds kami subisigay. Saad naman ng isang residente ng Benmaley, isang retired Philippine Army Master Sergeant Mario Operanya, hindi ito ang tamang solusyon sa problema. No, not necessarily, because the solution is akutin yung sand. Tapos, ilagay doon sa mababang lugar, mga barangay na nababaha. Hindi yung lalagay mo ng tuloy-tuloy yan, palapag ng palapad yan, parang reclamation nangyari doon sa Manila. Naniniwala ang retired Master Sergeant na dapat ang pondo nito ay ginamit na lang sa mahihirap at hindi sa harang. Sa kabila nito, ang intensyon ng gobyerno sa pagpapagawa nito ay sinasabing proteksyon sa storm surge. Kumakailan lang ay nagsagawa ng inspeksyon ng provincial government at si 2nd District Representative Barco Cuangco sa nasabing proyekto. Anila, tiniyak nila ang tamang taas nito upang hindi matakpan ang view ng Lingayen Gulf. Nakasaad sa official Facebook page si Cuangco na mahalaga ang proyekto para sa kaligtasan ng mga residente sa 2nd District. Ngunit ayon naman kay former General Bersosa, hindi ito kailangan dahil mas magandaan niya ang disenyo ng Diyos sa kalikasan. Bukod dito, isinulong din nila ang pagkakaroon ng mas detalyadong impormasyon patungkol sa proyektong ito. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.